Yung take ko na social commentary ko. Every episode siguro ang tool ko yung general. Kung sino yung kampihan ni Papi Rapin, yun yung tama. Regardless kung anong side nung ayaw niyang pakinggan na side. Talo yun. Judgment call naman ni Papi Rapin. Kasi show niya yun. Karapatan niya yun. Idol siya ng karamihan. Doon kasi nakukulayan yung perception ng tao na, galit si Papi Rapin dito. Galit si Idol Rapin dito. Therefore, mali. Naniniwala ako sa nauunahan ng kwento. So, kapag naunahan mo ng kwento, mas tama yun. Actually, social construct yun na ano yung unang na-feed sa'yo na info. May kolonis po. May tinatawag na confirmation bias. Pag chumek yun sa lahat ng prinsipyo mo, ideals mo, tama yun. Kahit na hindi mo pa wini-weigh in yung others. Yun pa yung importance niya. So, hindi ko alam kung sobrang talino ni Idol Rafi mo. Paano sabi ng talino? Kasi nga, ito, may re-relate ko dun, sobrang talino ni Idol Rafi. Ayan, alam niyo sino nanonood sa trabaho. Sobrang talino niya or sobrang talino ng mga researchers na baka nagagamit yung confirmation bias doon sa paggawa nila ng content. Alam nila, ang target market nila, masa. So, alam nila yung kiliti ng masa. Ang kiliti ng masa, kung sino yung underdog, kung sino yung dehado, siya yung tama. Actually, wala naman sa as a researcher or ano. Ito, pero nga, I mean, nag-speculate ako. Okay. Hindi ko sinasabi. Sobrang intensive na sa'yo. Nag-speculate ako. Na kung ako si Idol Rafi, kung kunwari ang goal ko, may YouTube channel ako, siyempre kikita ako. Ano yung panonoorin ng tao? Saan sila laging hook? Saan sila laging maawa? Pili ko one point of view. Kasi yun yung hirap sa Philippine Mass ngayon na pag may nasagasaan. Gagi ka, nanonood si Ate Tin yan. Ito. Umalis tuloy. Kapag may nasagasaan, mali yung nakabangga. Pero, other side of the coin, mali yung tumawid sa Commonwealth, yung nabangga. Yung motor. Yung motor na nag-counterflow. Kasalanan ba ng nabangga or nakabangga? Doon ka mag-weigh in. Sino yung may kasalanan? By default, ang may kasalanan, yung nakabangga. Kasi yun nasa tama. Yun nasa tama. Yung tao Yun nasa tama. Pero, mababangga niya ba yun? Kung tama ba yung pagtawid kung nabangga? Ganun lang kasimple yun. Hindi, actually, meron ganyang kwento recently. Parang, flyover. Nasa tamang lane yung sasakyan. Narinig ko yan. Nasa tamang lane yung sasakyan. Yung motor, pumasok ng tol. Binangga niya. Expressway. Expressway pala. Binangga niya yung sasakyan. Tapos, parang nakulong pa ata yung... Pero, SOP daw yun, sabi ng mga pulis. Kasi siya may namatay. Pero, trauma yung dinulot doon sa taong walang kamalim. Isipin mo, ako nagdadrive ako. Nasa tama. Expressway. Wala akong aalalahanin na may magka-counterflow o may sisingit. Kasi pinayaran ko yung pagpasok ko sa expressway. Pinayaran ko, pasok ko ang expressway, kampante ako. Kasi yung mga tao nagbabayad doon, well-trained yun na pumasok doon sa expressway in the first place. Kasi kung bagito kang driver, sobrang nakakatakot pumasok ng expressway. Sobrang nakakatakot. So, naging kampante nga yung driver na nagda-drive, walang sasalubong, okay. Tapos biglang may bangga. As driver, hindi ko mapaprocess kung anong nangyari. Okay. Hindi ko siya mapaprocess na saan galing yun. Totoo naman. Pero, sobrang bilis ng motor Pero yun, sa mata nung narami, kawawa yung namatay. Pero syempre, dahil yun yung unang reaction. Totoo naman. Pero naman talaga kasi namatay yun May mga hostisya pa, ganun. Syempre, yun sa pamilya nung namatay yun. Totoo. Pero dahil nga may CCTV, dahil nga biglang na bring up na nasa expressway nangyari yung aksidente. At dahil nakainom din daw. Doon nagpapatong-patong yung truthful info. Na kung kunwari parang kunwari dadalhin mo siya kay Idol kay Papi Rappi. Alam na nabangga yung tao. Yun lang yung context. Nabangga yung tao. Tapos nahuli yung driver na nakabangga. Kung dadalhin lang yun kay Idol Rappi, kawawa yung nabangga mo. Sinagot mo ba yan? Ganito. I mean, doon kasi siya umaasa ng reaction sa nanonood sa kanya. Kung ano yung verdict. Kasi ang pansin ko dyan sa show nila, nanghingi sila ng reaction sa mga tao. Tapos doon sila mag-act upan. Doon sila magkakaroon ng Kasi kaya, tingnan mo lagi, sobrang episodic nung
mga episodes ni Idol Rafi. Kasi nga, umasa rin sila sa feedback ng tao sa paligid nila. Or sa nanonood sa nila, subscribers nila. So, yun lang siguro, medyo careful lang dapat sila sa pag-present kung sinong biktima, sinong hindi biktima. Kasi baka mamaya, naunahan ng kwento. Yun yung pinapoint mo, yung naunahan ng kwento.